Hello, good evening everyone. Welcome to our devotions. For tonight, our topic is from the book of Proverbs chapter 18 verse 10. Sabi dito, the name of the Lord is a fortified tower. The righteous run to it and are safe. Sa Tagalog version po, ang pangalan ng Panginoon ay isang toring matibay, tinatakbuhan ng matuwid, at doon siya'y tiwasay. So, noong unang panahon po, ang takbuhan ng mga tao, kapag halimbawa may kaaway ka sa labas, kapag nandun ka na, makapasok ka na sa tore na matatibay, kumbaga isang castle na yung village. At kapag nakapasok ka doon, yun ang pinaka-safe na lugar mo. Kasi merong mga tao doon, merong mga namamana doon. Kaya yun ang pinaka-safe place. Yun yung sandigan nila, sandalan at inaasahan na doon sila safe. Pero sa panahon po natin ngayon, saan ba tayo nagiging safe? Or ano ba yung mga inaasahan natin? Ano ba yung sandalan natin? Sandigan. Yung bang katawan natin kapag malusog tayo at feeling natin na bata pa tayo, malakas pa tayo magtrabaho at kumikita tayo? Yun ba yung pinaka-safe na iniisip natin na doon tayo, basta may kita tayo, or meron tayong makain sa araw-araw, meron tayong ipon na pera para pag nagkasakit tayo, meron tayong may pambayad tayo, at doon tayo nagiging feel safe. Yun yung inaasahan natin. Yun yung parang lakas natin na meron akong ganito na pwedeng asahan ko, na dahil malakas pa ako, kaya inaasahan ko yung sarili ko na pwede ako makapagtrabaho. Wala akong iisipin na ibang aasahan, sarili ko lang. Or nandyan yung pamilya ko, pwede ko silang asahan. Nandyan pa yung magulang ko, malalakas pa sila, at pwede nila akong tulungan kapag kakailangan ko. Minsan, meron tayong mga bagay na tinitreasure na makakatulong sa atin in the future na maaasahan natin yung parang nagsisave tayo ng pwedeng makatulong sa atin. Pero ang pinaka-safe daw po na parang sandalan, sabi dito, the name of the Lord. Ang pangalan ng Panginoon ay parang isang tore na pwedeng takbuhan, na takbuhan ng matuwid, at doon pwedeng maging safe at tiwasay. Pansin nyo kapag wala man tayong mga bagay na inaasahan natin, basta naniniwala tayong may Diyos, at naniniwala tayo na God will provide. Kahit walang-wala tayo, isipin lang natin na God will provide. Asahan natin na ang Diyos ay parating magbibigay sa atin ng pagkain sa araw-araw, at yun ang asahan natin. Magtiwala tayo sa Diyos. Diba? Yun ang pinaka-matibay na sandigan, na sandalan. Daig yan ng mga tore, ng mga building na kung ano man yung ari-arian mo. Kasi ngayon, there are many fake fortresses. Pwedeng may aasahan kang boss, may aasahan kang mga tao na pwedeng makatulong sa'yo, mga mahal mo sa buhay na pwede kang matulungan. Pero kung asahan mo na may Diyos ka, kahit ano man na bagay na wala ka, panatag ka na may Diyos ka, may tatawagin kang, matatawag mo, naniniwala ka sa Panginoon. Yun daw yung pinakamatibay na sandalan. At doon ka magiging safe. Kasi ang Diyos lamang ang tanging makakapagbigay sa'yo ng kapayapaan.
kapag ka tumatawag ka sa Panginoon, nandun yung feeling safe na matatawag mong may mga tao na wala man sa kanila ang mga bagay na makamundo, yung parang sa panahon kasi natin ngayon, mas mahalaga yung mas mahalaga sa panahon ngayon yung mga bagay na nai-invest, yung mamahaling gamit, at yun yung tinatreasure natin. Yung kapag may mga ari-arian ka, mga jewelries, may mga magagandang sasakyan, kumbaga, yun yung pinaka-safe place nila, na sandalan nila, na piling nila hindi sila maghihirap. Pero, kahit na mahirap ka, kapag ka may Diyos ka, na pagka may tinatawag kang, ang tanging Panginoon lamang ang inaasahan mo, kahit wala man ang mga bagay na inaasa mo, or wala man mga bagay na meron ng iba, yun yung magbibigay ng kapayapaan sa'yo. At yun yung pinakamatibay na pwede mong asahan. Ang pangalan ng Panginoon, kahit man nasa kapahamakan tayo, kahit man na maghirap tayo, wala tayong makain, mag-pray ka lang, maya-maya may darating ng pagkain. At hindi naman sa yung kada hilingin mo na lang ay ipapasa Diyos mo. Siyempre, kailangan natin magtrabaho para provide natin yung mga pangangailangan natin at pangangailangan ng pamilya natin. Pero, ang pinakamatibay na dapat mong asahan, hindi ang pamilya mo, hindi ang mga bagay na meron ka, ang mga ari-arian na investment mo, or dahil may mga negosyo ka, may malaking bahay at magagarang sasakyan, or kahit na ano pang makakapag-feel safe sa'yo. May savings ka na kahit anumang oras magkasakit ka, pwede na inaasahan mo may pambayad ka. Pero ang pinaka-the best na asahan natin, ang Panginoon. Ang tanging pangalan niya, ang pwede nating takbuhan. At ang tao daw na tumatakbo sa matuwid na takbuhan ay kay Jesus. Kapag tumatawag tayo sa Panginoon, doon natin nararamdaman na nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Nagkakaroon tayo ng matiwasay na kaisipan. Na once na ano man ang problema na meron tayo, na ipagpasa Diyos natin ang lahat ng yan. Yung maibibigay sa'yo ng kapayapaan, ng mga ng mga bagay na nakikita mo sa paligid mo. Kapag mas close ka sa Panginoon at sabihin mo lahat ng mga bigat na nararamdaman mo, hindi yun matutumbasan ng kahit anumang bagay na meron ka. Yun ang pinakamatibay mong sandalan. Yun ang pinakamatibay mong panghahawakan kapag ka ang inasahan mo ang Panginoon at hindi ang mga bagay na meron ka, ang mga ari-arian na investment mo, yung savings na meron ka sa bangko. Walang makadadaig na pwede mong isipin sa kung ano man ang meron ka, kundi ang kapayapaan na maidudulot na may Panginoon kang tinatawag. Kasi ang iba,